So, ayun. Ayan. Naka-rental ako ngayon. Kumuha kami ng rental car ako. Yun nga. At hindi ako magbabayad. Nag-deposit lang kami ng $50. Pero, ang magbabayad noon ay yung mismong nakabangga sa akin. Yung pagkabangga ko ay medyo yung katawan ko ay masakit yung likod ko, yung gulugod ko, yung spine ko. Tapos, masakit din yung aking, sa parte dito sa kaliwang leeg, masakit siya. Siguro sa lakas ng pagkakabangga niya sa akin, ay sa liit kong tao na ito, ay ayun, siguro nayanig yung aking buto. Kaya, possible, baka magpa-appointment ako bukas sa doktor. At baka may pa-chiropractor din ako. We'll see. Hintay ko naman umalis itong mga, alis ba itong mga to, para mailipat ko yung sasakyan. Anyways, pero hindi pa ako sure. Baka naman ito ay dahil lang gawa ng period ko. Kaya masakit yung katawan. Pero hindi, bakit hanggang dito ay masakit. At saka sa may parting yun nga, gulugod nga, di ba? So, yun. Kaya, hindi lang ito dahil doon. Iniintay ko pa rin ang insurance. Hindi pa rin nabibigyan ng desisyon kung anong hatol na gagawin, kung bibilhin na lang ba itong, yung para iba-buy out ba itong kotse, para yung ito total lahat, para kaysa ipagawa nila. Kasi pag ipinagawa nila, ay mas malaking gastos kaysa bumili ng bago, kumbaga. So, worth it na lang ng bago kaysa, ganun din naman, mahal din naman ang bago. Pero as in, kumbaga, ay mahal din yung papagawa, kumbaga. Kaya walang lusot kundi bila ng bago, kumbaga. Kung bibili ng bago, di yung kukunin ko yung kotse na yun, yung parental sa akin, kung ibibenta sa akin. Kung hindi, di hindi. Pero hindi pa ako sigurado ba, kumbaga. Buti na lamang talaga at ako yung nagpapasalamat dahil hindi ko pa naipaayos yung dapat ay may plano ako ipaayos yung hood ng kotse ko kasi nga meron nang nakakabit na plastic na lamang nagkakabit sa kanya. Plastic straps, ganyan. Medyo bumigay na din. Sabi ko papagawa ko. Pero, tapos sabi ko, parang kailangan ko na yatang bumili ng bagong kotse. Andito pa rin yung aking trauma na pakiramdam. Yung nginig. Nakaka-trauma din ang mabangga, ha? Medyo, buti nga maliit lang yung damage eh. Hindi ako ang pinagpapasalamat ko rin is hindi ako nasaktan, hindi ako kumbaga besides that yung aking mga masakit lamang dito at saka yan sa aking balakang. Other than that ay maayos ako sa labas, walang dugo, walang galos, walang yung alam mo yung ibang mga aksidente na malala. Salamat na rin at hindi gano'n na nangyari kasi nga nasa 25 lang pero sa lakas ng niya, baka hindi lang siya 25. At saka sa liit kong ito at ang laki ng truck niya, yung ginamit niya is pick-up truck na malaki, yung Silverado, yun ang ginamit niya. Tapos ang liit lang ng kotse ko, tapos maliit din akong tao na, kaya syempre, yung impact noon sa akin ay malakas din, yun. Parang sabi ko nga, nung nabangga niya ako, napaganon ako eh. Talagang ako, bounce back. Talagang nayanag yung buo kong katawan. Yun. Tapos, yun. Pero sabi ko, okay naman ako. Hindi naman ako nahilo. Hindi naman ako, basta okay lang ako. Yun. Basta masakit lang talaga yung katawan ko. Yun. Hindi ko naman nafe-feel na parang may broken bones. Hindi naman. Siguro parang lang, sore lang, ganyan. So, magkaka-appointment ako bukas. Titingnan ko kung ako ay maka-appointment agad bukas or emergency room na. Yun. Yun, hanggang dito na lang. At ako ay medyo nakakaramdam na ng pagod. Napagod ako ngayong araw na ito. Yun nga, masakit pa rin ang katawan ko. Ito na ang aking rental car. Yes. Parang gusto ko ito Akin na lang kaya itong kotse na ito. Parang gusto kong magpalit ng kotse Ito na lang ang ibigay sa akin. Parang gusto ko ito. Ganda siya. Kaya lang nakaka-nervyos, nakakapanibago kasi hindi ako sanay sa touchscreen na ganito ito. Tapos ay lahat di touchscreen, pati ito hindi gagamitan ng susi. Medyo ninervyos ako nung una. Ito may siya, may gamit na ito, key. Pero may pindutan din dito, hindi ako sanay nang hindi pinapasukan ng susi. Kaya bago ako makaalis sa rental car kanina, talagang ang tagal ko doon kasi inaral ko muna itong kotse. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi first time ko makagamit ng ganitong kotse. Well, yung isa, ginamit ko na.
Pero iba din yung settings mo sa kanya eh, kaya naninibago ako. Kaya iniwan na ako nung isa, sabi niya bahala ka na. Akala ko naman, sabi ko madali kong matutok yan, hindi pala. Di hinanap ko pa siya, sabi ko wala patay, iniwan na ako. Hindi ko alam kung paano ko ano yun itong kotse. Sabi ko kung paano ko pa andarin, tapos siningnan ko pa itong susi. Binuksan ko ito, sabi ko sabi ko nasa ang susi dito. Binuksan ko. Tapos tinanggal ko. Tapos sinanap ko yung lalagayan ng susi. Sabi ko, nasa lalagayan ng susi dito? Wala namang lalagyan ng susi. Di hanap-hanap ko siya. Kaso iniwan na ako. Umalis na siya. Sabi ko, kaya naman tong lalaking ito. Iniwan na agad ako nang hindi man naman sinigurado kung kaya ko bang i-operate itong sasakyan. Ang ginawa ko, dahil wala na siya, umalis na siya eh. Sabi ko, bahala na. Kaya ko ito. Tiningnan ko na ng maigi. Sabi ko, siguro naman may instruction dito kung anong gagawin ko. Di, in-start ko na nga yung kotse. Pero nakaano yung yung paa ko sa brake. Kasi baka mamaya biglang umandar. Tapos in-start ko na nga yung gamit itong susi. Ako, bakit ayaw pa rin umandar? Inalis ko na yung paa ko sa mismong, anong tawag dito, sa brake. Ayaw pa rin umandar. Sabi ko, hala. Then ginawa ko, tinignan ko yung mga screen. Sabi ko baka may ituturo yung screen sa akin kung anong gagawin ko, yung instruction. Yun na nga, sabi nga nung screen, ang nakalagay ay press, sabi niya, hold the brakes, tapos press the start button. Yung pinindot ko, ayun. Sabi ko, tapos yun na, start driving daw. Yun, nakaya ko, medyo nginig ako. Sabi ko, buti na lang, nag-take ako ng anxiety medicine ko. Kung hindi, ay talagang baka ako'y nag-ano na doon. Nangatog na naman yung tuhod ko. Yun. Nakaya ko naman, nandito na ako sa bahay, nakauwi na ako. Pero naman, ako ay trauma pa rin hanggang ngayon dahil pakaramdam ko ako'y Diyos ko, talagang hindi aking buwan na ito ngayon. Ang daming mga hindi naasahang pangyayari. Yun nga, parang natutrauma na ako ngayon na lahat na lang ng tao ibabanggain ako. Yun ang pakaramdam ko. Or lahat ng mga sasakyan na ibabanggain ako, ganun. Tapos kagaya kanina, pagdadrive, sabi ko, ito, babanggain na naman ako nito. Sabi kong ganyan. Yun ang, parang naging paranoid na ako ngayon. Sabi ko, ako ibabanggain itong lalaking nandito sa unahan. Tapos ngayon, itong iniisip ko, itong kapitbahay ko, baka banggain din ako, diba? Yun, pag siya nag-back up na, may pagka, din ito hindi natingin. Yun. So, Diyos ko, kayo doon ko i-park sa kabila? Pero, bahala na, hintayin ko na lang. Or, hintayin kong umalis itong mga trabahador sa amin. Doon ako magpa-park. Yun, bukas naman. Alis na naman sila maya-maya yung mga alas 4 or alas 5. Tapos, bukas ang balik. Alright, so, hanggang dito na lang. Tapos ito pa bumigay ba yung aking tsinelas? Pati tsinelas ko, bumigay na rin. Sabi ko, lahat na yata gustong bumigay sa akin. Ang dami talagang mangyayari sa akin ngayong buwan na to. Nasira yung kotse ko kasi nga, binangga ako nitong babae. Tapos, yung AC ko, nasira din. Pinalagyan ko ng AC. Tapos ito nga, wala na akong kotse. Wala akong gagamitin. Kaya nagkuha ako ng rental car. Tapos ngayon naman, pagkarating ko dun sa rental car, sasakay ako nitong kotse na sira din yung tsinelas ko. O di wala akong tsinelas. Maglalakad ako na nakayapak. Okay. So, hanggang dito na lang. Medyo kumalma na yan ngayon yung ko. Nawala na yung kaba ko ngayon. Alright. Ako ay papasok na sa bahay. Nandito na ako. And then bukas balik trabaho. Alright. Hanggang sa muli. Bye.